Ito ang episode 1 ng Poultry 121 Vlogs. Okay, episode 1 na to ay tungkol sa Filipino Esoteric System. Partial, tatalakayin natin siya. Tapos, ibibigay ko din yung experience ko dito at kung paano nagkakaroon ng connections sa pamamagitan ng bundok or nung pagtatap natin ng natural energy. So, galing ako ng Mount Banahaw recently at nag-recharge ako upang mas maging balance ang aking katawan, ang aking spiritual, ang aking physical, mental at emotional na pangangatawan. So, bibigay ko sa inyo yung mga tips kung paano mapapalakas ito using grounding meditations, saka yung mga simpleng techniques na ginagamit sa LNK or lihim na karunungan. Ako si Paolo Tangpus at ito ang Poultry 121 Vlogs. Okay, step 1 sa pag-grounding. Karamihan ng practitioners ay gumagamit ng poder at pondo sa pag-aaral ng lihim na karunungan. Sa mga nagpa-practice nito, meron silang tinatawag na poder at pondo. So, yung poder, yun yung kapangyarihan na nanggagaling sa taas at ibinababa papunta sa'yo habang tumatawag ka or nag-iimbokasyon ka. Ngayon, si pondo, yun yung nag-shoulder nung raw power na galing sa poder. So, usually, sa maiikling pangalan or nasa set ng mga pangalan, yung pondo. So, doon kumakarga yung pondo para maging baterya nung enerhiya na galing sa poder. So, pag bumanggit ka ng pondo, nagagamit mo yung kailangan mo lang na energy sa pagkakataon na yun. Bakit? Kasi yung sobrang poder na pumapasok sa katawan natin, pwede tayong ma-overcharge or pwedeng mag-cause sa atin ng imbalances. So, congested tayo nun. So, kinokontrol ng pondo yung sobrang enerhiya na yun at gamitin lamang yung dapat nating paglaanan ng enerhiya. So, sa LNK, pinagsasama yung dalawang yan at dito nagbubuo ng kakayahan ang isang mag-aaral or mananaliksik. So, sa pagsasama ng poder at pondo, nakakapanggamot sila, nakakapagawa sila ng milagro. Iba-ibang kakayahan, pero kung titignan mo yung sistema nila, nakakalimutan ng isang LNK practitioner yung pag-ground. So, yung pagbibigay ng connection natin sa lupa. Kasi pag sobrang attached ka dyan sa pondo at poder, masyado kang lutang, masyado kang angat. So, may mga techniques na pwede natin gamitin para maging grounded tayo kahit na gumagamit tayo ng, lalo na sa mga magagamot, lalo na pag gumagamit tayo ng excess energy sa healing sessions natin, masyado tayong lutang after. So, kailangan natin mag-grounding para maging balanse pa rin tayo at hindi tayo magkasakit. So, yun. Step 1 para sa pag-ground. So, pwede tayong gumamit ng nyog na isang mata, isang bibig. So, specific ako sa paggamit ng mga oil. So, especially sa LNK system. Naggagawa ako ng lana or ng langis ng nyog, na galing sa nyog, na ang mata niya ay isa lang at may isa siyang bibig. So, maganda siyang gamitin for healing, at the same time, maganda siyang gamitin for grounding. So, itong oil na to, makita niyo, sobrang clear niya. Dumaan siya sa apoy. Niluto siya sa apoy at doon ko ginawa yung pagiging langis niya. So, sa susunod na mga sessions, bibigay ko rin sa inyo yung mga paraan ng paggawa ng lana. So, ito ay nilangis sa apoy. May isa pang paraan na tinatawag naman na nilangis sa lupa. So, next vlog, sa mga susunod na mga episodes, tuturuan ko rin kayo kung paano gumawa nun. So, itong oil na to, gagawin mo sa kanya, siyempre,
mag-cleansing ka muna. So, Anima Christi, sa mga familiar na, yun yung una kong ginagamit na prayer para mag self-cleanse, physical cleansing at sa spiritual cleansing bago ako gumawa ng patungkol kahit na anong magical stuff. So, Anima Christi, Sanctificami, Corpus Christi Salvami, Sanguis Christi Inebriami, Aqua Lateris Christi Lavami, Passion Christi Confortami, Obone, Jesus Oxodemi, Intra tua vulnera abscondemi, Boste maligno, defendemi, in hora mortis mi, vocami, juvi mi veniri et ti, ut cum sanctis laudim ti in secula seculorum. Amen. Yun. Lagi kayong magbibilin or magbibigay kayo ng, magsiset kayo ng intentions after prayers, after paggamit mga orasyon, or kung ano mang magical chanting yung ginagamit nyo. After nun, maggagawa kayo lagi ng intentions nyo. So, bigay na ako ng intentions for grounding. So, ididip ko lang siya. Ang una kong nilalagyan ay yung aking crown part, yung bumbunan. Yan. Next is yung aking brow, so sa gitna. Yan. Next is yung aking magkabilang balikat. So, kanan, kaliwa. Yung dibdib sa gitna at yung ibabaw ng tiyan. So, yun yung solar plexus. So, lalagyan natin siya. Yung magkabilang palad. Yan. At yung magkabilang ibabaw ng paa. Yan. So, unti-unti nating i-relax yung katawan natin. Kapag unti-unti na siyang relax, so breathing exercise, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Unti-unting from connected state ng pagpupondo at pagpupoder, dahil after panggagamot niya, nagiging lutang yung isang practitioner. So, yun yung mga kadalasang nagiging side effect niya at nagkakaroon ng mas malalaking problema pag napapabayaan yun. So, ako, at saka yung tinuturo ko sa mga estudyante ko, pag after sessions, kailangan magkakaroon tayo ng grounding, gagawa tayo ng paraan para bumalik tayo dun sa normal state. So, isa ito sa mga technique. So, ngayon, habang tapos nyo gawin yon at yung breathing exercises, unti-unting bumababa yung frequency nyo at bumabalik sa normal. Yun yung step 1. Step 2. So, gumagamit din ako ng Palo Santo. So, yung Palo Santo kasi nakakatulong siyang mag-relax after sessions. Same time, nakakapagdulot din siya ng cleansing. Naki-cleanse niya rin yung mga kumakapit ng mga residual energy galing sa mga pasyente or galing sa spirito mismo na inalis mo or gustong magkaroon ng gumawa ng spirit attachment sa'yo. So, yung Palo Santo, yan, si Palo Santo, ito yung si Palo Santo, nakakatulong siya para tanggalin yung mga yon. At the same time, i-ground ka niya. Napakagandang pang-ground ng Palo Santo incense. So, iikot mo lang sa kanya. Ikot mo lang siya sa katawan mo. Yan. Saka, mabango siya. Maganda yung fragrance sa dala-dala niya sa tao at saka sa bahay. Yan. Yan yung, sobrang madali lang siya. Kasi yung iba nakakalimutan gumamit ng pag-ground dahil, siguro dahil pagtapos ng papagod ka agad. Isa to sa mga nakakatulong para hindi ka kagad madrain after sessions. So, yun yung step 2 natin. Yun. Step 3. Step 3 natin. Gumagamit ako ng mga crystals at orgonite. So, meron akong numite. Ito, yung aking numite. Pag may mga healing sessions ako, like ko itong sinusuot para after ng sessions namin ng kliyente o ng mga pasyente, mabilis akong mag-ground para bumalik sa normal state. So, ito naman, yung regalo sa akin.
na gold sheen obsidian. Ginagamit ko rin siya. Maganda siyang gamitin for grounding. So, yan. Sinusuot ko siya after mga sessions ko para mag-ground yung katawan ko. At the same time, para hindi ako balikan nung sakit. Hindi bumalik sa akin yung karamdaman na galing dun sa aking pasyente. So, yung mga crystals, malaki ang tulong niya sa mga nag-aaral ng panggagamot. Malaki ang matutulong niya. Maraming benefits ang crystals. Hindi lang siya pampaswerte. So, marami siyang bagay na pwedeng idulot sa tao. Saka maganda siya sa katawan. At yung isa pang ginagamit ko is yung orgonite. Ito yung aking mga designs ng orgonite. Nakikita nyo siya. Yan. So, ginagamit ko rin to for grounding. Nilalagay ko siya after meditations sa bahay. So, after nung aking preaching, pagdadasal sa isang pamilya, pagtapos ng blessing, naglalagay ako ng mga ganito para mag-ground ako. At the same time, yung family at saka yung mga kasama ko pag alis namin para wala kaming spiritual attachments. So, cut yun. Napuputol siya. So, yun yung mga kailangang unang-unang maging kaugalian, makasanayan ng isang healer or ng isang spiritual practitioner, lalo na kung ang inaaral nyo ay LNK. Kasi, maraming residual energies ang poder at pondo. So, kapag naiipunan ka niyan ng residual energies, hindi maganda yon. Kasi, oo, sabihin na natin merong divinity na bumababa sa atin, na energy from the divine, pero tayo ay tao lang. So, ang nangyayari, nakakagawa tayo ng mali, nakakagawa tayo ng kasalanan, dumudumi yung ating auric field. Kaya, importanteng mag-ground tayo para nalilinis yung mga impurities na yan, bumabalik tayo sa normal state natin. Hindi tayo natatambakan ng enerhiya. Galing man dito sa dibina or galing man dito sa naturalesa. Walang pinagkaiba yan pag pumasok sa katawan mo yan. Okay? So, matuto tayo laging mag-cleanse. Yun ang aking episode 1 sa vlog na ito. Maraming salamat. God bless. Meron akong mga konting clips ng pag-recharge at pag-ground sa Holy Mountain of Mount Banahaw. Sasama ko na rin ito dito para makita niyo yung kagandahan niya. Kapag tapos na yung pandemic, bisitahin niyo siya. Huwag lang kayong magkalat. Gamitin niyo yung area yan para mag-recharge. At the same time, para kung maramdaman niyo man, kasi tinawag kami ng bundok na yan, napaka-importante at napaka-laki ng naitulong sa akin ng kabundukan ng Banahaw bilang isang tao, bilang isang practitioner. Harinawa, kung kayo, mga makakapanood nito, makita niyo yung clips, harinawa makapunta kayo. Maraming salamat. Ako si Paolo Tangpus at ito ang Paul 3121 Vlog. Shalom, kapayapaan sa lahat. God bless. God bless. Magandang araw. Ako si Paolo Tangpus at ito ang episode 1 ng Paul 3121 TV. Ngayon nandito ako sa Banahaw. After 8 months, nakabalik ako ulit para mag-recharge, mag-cleanse at the same time, para mag-release ng mga impurities sa tulong ng kalikasan. Malinis ako ulit para hindi ako masyadong puno. Ayun. So ngayon nandito ako sa Santa Lucia River at nasa pwesto ako ng tinatawag na tubig ng Ama. Ito ay isa sa mga sagradong spot dito sa Banahaw na nagbibigay ng karga at the same time dun sa mga agimat, sa mga anting-anting ng mga maibigin sa lihim na karunungan. Ito rin yung isa sa mga spot na nagki-cleanse sa mga manggagamot para matanggal yung mga unwanted energy sa kanilang mga katawan.